Ako si Olivia. Sabi nila ang araw ng kasal ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Handa na sana ako nang biglang may isang lasing na lalaking pumasok at sinira ang lahat. Ito ang simula ng malaking plot twist ng aking buhay. Sana po'y kapulutan niyo ng aral ang aking kwento. Perpektong lahat. Ang buong paligid ng pamosong glass pavilion ay napapalibutan ng libu-libong puting rosas. Ang banayad na musika mula sa isang string quartet ay nagbibigay ng napakaromantikong atmosfera. Nakatayo si Olivia sa harap ng altar. Suot ang kanyang mamahaling designer wedding gown na kumikinang sa tama ng liwanag. Sa harap niya ay ang lalaking 4 na taon niyang minahal, si Liam. Nakangiti ito sa kanya. Mukhang perpektong prinsipe sa suot nitong puting tuxedo. Huminga ng malalim si Olivia. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya. Liam and Olivia, Panimula ng officiant. we're gathered here today to witness the union of two souls. If anyone here can show just cause why they may not be lawfully joined together, let them speak now or forever hold their peace. Isang pormalidad lang ang linyang yon. Siyempre, walang magsasalita. Lahat ng bisita ay nakangiti at naghihintay na matapos ang seremonya. Akmang ibubuka na ng officiant ang bibig nito para ituloy ang seremonya nang biglang lahat ng uloy sabay-sabay na lumingon sa likuran. Bubukas ng malakas ang mabibigat na pinto ng pavilion at sa gitna ng pinto, nakatayo ang isang lalaking magulong buhok. Gusot ang suot, ang mamahaling suit at pagewang-gewang ang lakad. May hawak itong kalahating bote ng alak sa isang kamay. Sandali! Sigaw ng lalaki. Nagtaas ito ng kamay na parang sumasagot sa recitation. May objection ako. May objection ng lolo nyo. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Sinong lalaking to? Nagkagulo ang mga bisita. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Namula sa galit si Liam at sumenya sa mga security guard sa gilid. Guards! Ano ginagawa nyo? Hayaan nyo mag-iskandalong lalaking yan? Scam yan! Sigaw ulit ng lasing na si Tyler na naglalakad papasok sa aisle at tinurong direksyon ng altar. Scam ang kasal! Maghiwalay din kayo. Lulukohin ka lang yan, miss. Maniwala ka sa akin. Iiyak ka lang din balang araw. Guards! Kunin yung lalaking yan! Habang nagkakagulo ang mga security guards, napilit hinuhuli si Tyler na tumatakbo paikot sa mga upuan na parang naglalaro ng patintero. Inis na inis si Olivia. Nanginginig ang mga kamay niya sa pagkuyom. Ang pinapangarap niyang perpektong kasal, sinisira ng isang lalaking ni hindi man lang niya kilala. Ngunit sa gitna ng matinding komosyon, may isang taong mabilis na tumakbo palapit sa altar. Si Mia, ang maid of honor at best friend ni Olivia. Namumutla si Mia at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang cellphone ni Olivia. Mia, anong ginagawa mo? Pakiayos muna ng gulo doon, please. Gusto ko nang matapos to. Liv, hindi. Hindi na dapat natin ituloy ang kasal mo. Hindi dapat matuloy ang kasal na to. Basahin mo to. Ngayon na. Iniabot ni Mia ang cellphone ni Olivia. Kunot noon naman itong tinanggap ito ni Olivia. Ang screen ay naka-unlock at nag-pop up ang mga sunod-sunod na mensahe mula sa isang unknown number. Nang basahin ni Olivia ang mga mensahe, pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Hi, you're probably Mrs. Cruz at the moment you receive this message. Pakipasa naman itong message kay Liam. Here's her picture from last night sa hotel na kinuha niya. Baka sakaling mamiss niya yung 3 taong relasyon namin bago ka maging tapat na asawa. Sa ilalim ng mensahe ay 3 litrato. Mga litrato ni Liam, walang damit at natutulog sa isang kama sa hotel na alam ni Olivia na pinuntahan nito kagabi dahil sabi nito ay may bachelor's party daw siya kasamang mga kaibigan. Olivia, kumalma ka. Huwag kang magwawala dito. Umalis na lang tayo habang nagkakagulong lahat. Hindi. Mia, hindi pwedeng umalis lang tayo. May mga sumunod pang mensahe, mga screenshots ng usapan nila ni Liam na umaabot pa ng 3 taon. 3 taong kasinungalingan.
Tumigil ang pagtibok ng puso ni Olivia. Unti-unting napalitan ng manhid na pakiramdam ang kanyang inis. Olivia, babe, hayaan mo na ang baliw na yun. Naayos na ng guards, ituloy na natin. Bago pa man makalapit ng tuluyan si Liam, iniangat ni Olivia ang kanyang paningin. Ang mga mata niya na kanina'y puno ng pagmamahal, ngayon ay nag-aapoy sa galit at pandidiri. Iniangat ni Olivia ang cellphone at iniharap ang screen sa mismong pagmumukha ni Liam. Bachelor's party? Ito ba ang bachelor's party na sinasabi mo? Namula at namutla ng sabay si Liam nang makitang litrato nito sa screen. Nanlaki ang mga mata nito at napalunok ng malalim. Olivia, babe, let me explain. Fake yan! Edited yan! Huwag kang lumapit sa akin! Isang malutong at napakalakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong pavilion. Napasinghap ang lahat ng bisita. Mas malakas pa ang naging epekto nito kaysa sa sigaw ng lasing kanina. 3 taon, Liam! 3 taon mo akong ginagawang tanga! At may gana ka pang tumayo rito sa harap ng altar at mga akong hindi mo ako sasaktan? Liv, please. Pag-usapan natin to ng walang ibang tao. Huwag mo nga akong hawakan! Kinuha ni Olivia ang bouquet ng puting rosas at walang awang inihampas sa dibdib ni Liam. Sa sandaling yon, na-realize ni Olivia ang isang bagay na nagpatayo ng mga balahibo niya. Kung hindi pumasok ang baliw at lasing na lalaking yon para patigilin ang kasal ng ilang minuto, nakasagot na sana siya ng I do. Nakatali na sana siya sa isang manloloko habang buhay. Humarap si Olivia sa mga bisitang nakanganga at gulat na gulat. The wedding is off. Salamat sa pagpunta niyo. Pero wala nang kasalang magaganap. Kumain na lang kayo dun sa reception. Total, bayad na yon. Sayang naman. Tinalikuran niya si Liam na patuloy na nagmamakaawa. Pinulot ni Olivia ang mabigat na laylayan ng kanyang gown at taas noong naglakad pababa ng altar. Habang naglalakad siya palabas ng aisle, nadaanan niya ang mga guards na kasalukuyang kinakaladkad palabas ang lasing na si Tyler. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Ang lasing na lalaki ay kumindat pa sa kanya at sumaludo. See, I told you. Scam yan. Sigaw ni Tyler bago ito tuluyang naipasok sa van ng mga guards. Hindi alam ni Olivia kung maiinis siya sa lalaking sumira ng araw niya o magpapasalamat ng habang buhay. Ngunit isa lang ang pinangako niya sa sarili niya. Hinding-hindi na siya muling magtitiwala sa pag-ibig. Lumipas ang 2 linggo matapos ang pinakamasaklap na araw sa buhay ni Olivia. Sa loob ng 14 na araw, ginawa niyang kulungan ang sarili niyang kwarto. Nakasara ang mga kurtina, nakakalat ang mga tissue sa sahig at gabi-gabi siyang umiiyak. Hindi dahil nanghihinayang siya kay Liam, kundi dahil sa 4 na taong nasayang, sa tiwalang nasira at sa pangarap na gumuho sa isang iglap. Ano pang saysay ng buhay ngayon? Ang tanga-tanga ko. Tingin ng lahat matalino akong babae. Pero 3 taon akong naloko ng nobyo ko nang wala akong kaalam-alam. Nakaupo si Olivia sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama habang yakap ang mga tuhod niya. Akmang kukuha na naman siya ng tissue nang biglang may mainit at basang ilong na sumundot sa pisngi niya. Lumingon si Olivia. Nakatayo sa tabi niya si Max, ang kanyang alagang golden retriever. Nakababa ang mga tenga nito at ang malalaking brown na mata ay punong-puno ng pag-aalala. Dahan-dahang ipinatong ni Max ang ulo nito sa hita ni Olivia at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Max, gutom ka na naman ba? Napatingin si Olivia sa aso. Pagkatapos ay sa refleksyon niya sa salamin ng wardrobe. Mukha siyang zombie. Namamaga ang mga mata, buwaghag ang buhok at wala nang sigla. Naramdaman ni Olivia ang biglaang pagkirot ng konsensya. Hindi lang sarili niya ang pinapabayaan niya, pati na rin ang asong umaasa sa kanya. Sorry Max, pangit na ba si Mommy? Sige na nga, tama nang iyak. Hindi deserve ng manlolokong yun ang luha ko. Matapos sabihin yon, binuksan niya ang mga kurtina at hinayaan ng sikat ng araw na pumasok.
Naligo siya, nagbihis ng maayos na jogging pants sa t-shirt at kinuha ang leash ni Max. Panahon na para lumabas. Max, excited ka ba? Ilang araw na rin tayong hindi nakakapasyal sa park. May bagong bukas na park sa kabilang bayan. Gusto mo ba doon? Tumaho lamang si Max. Pagdating nila sa lugar, maraming tao. May mga nagpipiknik at maraming asong naglalaro. Nakangiti si Olivia habang pinapanood si Max na masayang inaamoy ang mga damo. Habang naglalakad sila sa isang tahimik na bahagi ng parke, may nahagip ang mga mata ni Olivia. Isang lalaki na hila-hila ng isang makulit na Siberian Husky. Nang lumingon ito para awatin ang aso niya, biglang nanlaki ang mga mata ni Olivia. Teka, pamilyar ang lalaking yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Max, tara! Kahit walang hawak na bote ng alak at hindi nakasuot ng gusot na suit, kilalang kilala niya ang mukha na yon. Siya ang lasing na lalaking nagsimula ng gulo sa mismong araw ng kasal niya. Nanlaki rin ang mga mata ng lalaki nang magtamang tingin nila ni Olivia. Walang pag-aalinlangang, tinalikuran ng lalaki si Olivia at mabilis na naglakad palayo, tangay ang kanyang aso. Hoy! Sandali! Max! Habulin mo! Dahil malaki at mabilis tumakbo si Max, madali nilang naabutan ng lalaki. Hinawakan ni Olivia ang laylayan ng hoodie nito. Huli ka! Saan ka pupunta? Napapikit ang lalaki at dahan-dahang humarap. Nakataas ang dalawang kamay na parang sumusuko sa pulis. Miss, parang awa mo na. Huwag mo ko ipakulong. Lasing lang talaga ako nung araw na yun. Broken hearted kasi ako kaya kung saan ako napadpad. Tapos nakita ko yung bukas na pinto ng pavilion. Pasensya na talaga kung nasira ko yung kasal mo. Hindi naman kita ipapakulong. Ang totoo, gusto ko magpasalamat sa'yo. Ano? Ano ka mo? Anong salamat? Salamat. Kung hindi dahil sa pag-eksena mo, hindi maaabalang seremonya. Kung hindi naabalang seremonya, nakasagot na sana ako ng I do bago ko pa nakita ng ebidensya na 3 taon na pala akong niloloko ng fiancé ko. Kaya salamat, iniligtas mong buhay ko. Nalaglag ang panga ng lalaki. Pabalik-balik ang tingin nito kay Olivia at sa aso nito habang sinusubukang iproseso ang narinig. Niloloko ka niya? Sabi ko na nga ba. Itsura pa lang ng lalaking yun, hindi nakatiwa-tiwala. Well, ako nga pala si Tyler. Kahit na nakatulong pala ako, nanggulo pa rin ako at napahiya ka sa maraming tao. Nakonsensya talaga ako nun pagkagising ko sa presinto. Oh, 3 taon na pala siyang may ibang babaeng palihim na karelasyon bukod sa akin. Napabuntong hininga si Tyler. Tumingin siya sa isang naglalakong ice cream cart sa di kalayuan. Para makabawi, lilibre ko na lang kayo ng ice cream. Pati yung aso mo, bibilan ko rin. Peace offering. Ayos lang ba? Talaga? Libre mo? Oo naman. Dahil wala namang masamang intensyon ng lalaki at mukhang mabait naman ito, kapag hindi lasing, pumayag si Olivia. Naupo sila sa isang park bench sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Hawak nila ang kanika nilang ice cream cone, habang sina Max at ang aso ni Tyler na si Loki ay masayang naglalaro sa damuhan. Ang kulit din pala ng aso mo, no? Halatang sanay na sanay sa labas. Tumawa ng mahina si Tyler at umiling. Sobra. Pero kung hindi dahil kay Loki, baka hanggang ngayon nabubulok pa rin ako sa loob ng kwarto ko. Bakit naman? Broken hearted din kasi ako nung mangyari yun. Alam mo na, yung insidente sa kasal mo. Medyo malala yung heartbreak ko kaya nagpakalasing ako ng todo. Si Loki lang talagang nagpilit sa aking bumangon mula sa kama araw-araw. Kasi kailangan niyang maglakad. Siya yung naging rason ko para lumabas ulit. Kaya pala ganun ang itsura mo ng araw na yun. Gusot-gusot yung damit mo tapos ang gulo ng buhok mo. Akala ko talaga miyembro ka ng isang underground rock band na naligaw sa simbahan at nagtrip lang manira ng kasal. Arakista, grabe ka naman sa akin. Para sabihin ko sa'yo, isa akong kagalang-galang na architect. Gumagawa ako ng mga bahay at building.
hindi nang ingay sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Muntik na niyang mabitawan ang ice cream niya. Lumingon siya ng buo kay Tyler at pinasadahan ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Wait, seryoso? Architect ka? Oo naman. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Ang layo ng itsura mo nun sa propesyon mo. Paano magtitiwalang mga kliyente sa'yo kung ganun ka pumunta sa mga site? Excuse me, weekend yun at lasing ako. Kapag nagtatrabaho ako, maayos naman ako manamit. Suit and tie din minsan kapag may malaking presentation. Nakita mo lang talaga ako sa pinakapangit kong version. Oo nga. Siguro totoo nga talaga na first impression lasts. Nagtawanan silang pareho. Pagkaraan ng ilang sandali, naging seryosong boses ni Tyler. Tiningnan niya si Olivia sa mga mata. Ikaw, kamusta ka naman? Mahirap ba? Okay lang. Trying to move on. Masakit kasi 4 na taon yung sinayang ko. Pero mas mabuti na to kaysa nakatali ako habang buhay sa isang manluloko at sinungaling. Gigising din ako isang araw na hindi ko naramdamang sakit. Tumango si Tyler. Ramdam ang bigat ng pinagdadaanan ng dalaga. Para pagaanin ang atmosfera, pumito ito ng malakas. Tignan mo, may papakita ko sa'yo na siguradong ikakatuwa mo. Ilang sandali pa, dumating si Loki at tumayo sa harap ni Tyler. Loki, play dead. Tumingin lang si Loki sa kanyang amo, humikab ng malakas at imbes na mag-play dead ay humiga ito ng patihaya. Ibinuka ang mga binte at nag-inerte na parang nagpapakamot ng tiyan. Teka, Loki. Sabi ko play dead. Huwag mo naman ako ipahiya oh. Tumawa ng malakas si Olivia. Isang totoong halakhak na ngayon niya lang ulit narinig mula sa sarili niya sa loob ng 2 linggo. Pasaway talaga tong si Loki. Hindi man lang ako sinusuportahan sa pagpapasikat ko. Alam mo, bagay na bagay kayo ni Loki. Sabi nga nila, may pagkakahawig daw ang aso sa mga amo nila. Kami ni Max, pareho kaming mahilig sa adventures. Kayo naman ni Loki, pareho kayong makulit. Napakamot na lamang si Loki ng kanyang ulo na siyang mas lalong ikinatawa ni Olivia. Matapos ang masayang hapon, nagpaalam na sila sa isa't isa. Gumaan ang pakiramdam ni Olivia. Parang may malaking tinik na nabunot sa dibdib niya. Ngunit nang maglakad na siya pa uwi at malapit na sa tapat ng gate ng bahay niya, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Habang kinakapa niyang susi sa loob ng kanyang bag, biglang tumayo ang mga balahibo ni Olivia sa batok. Pakiramdam niya, may pares na mga matang nakatitig sa kanya. Nagsimula ring tumahol si Max. Max, anong problema? Bakit tahol ka na tahol? Mabilis siyang lumingon. Sa dulo ng isang liblib na kalsada, malapit sa isang malaking puno, nakita niyang anino ng isang lalaki na nakatayo at nakaharap sa direksyon niya. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim, pero ang tindig nito ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Kumarap si Olivia at pagdilat niya, wala nang lalaki. Para itong nilamon ng dilim. Max, wala namang tao. Imagination ko lang ba yun? Hindi na nagtagal si Olivia sa labas. Mabilis niyang binuksan ng gate, ipinasok si Max at agad na kinandado ito. Kahit nasa loob na siya ng bahay, hindi pa rin maalis sa dibdib niya ang malamig at nakakakilabot na pakiramdam na iniwan ng aninong yon. Hindi niya alam, yun na pala ang simula ng isang bagong banta sa buhay niya. Malamig ang ihip ng hangin sa kalsada. Mahigpit na niyakap ni Olivia ang kanyang sarili habang naglalakad pa uwi. Kakatapos lang ng drinking session nila ng kanyang best friend na si Mia para tulungan siyang makalimot kahit pansamantala. Nako, kumusta na kaya ang babaeng yun? Lasing na lasing kanina nung sinundo ng boyfriend niya. Medyo nahihilo pa si Olivia. Pero biglang nawala ang epekto ng alak nang maramdaman niya na naman ang pamilyar at nakakakilabot na presensya. May sumusunod sa kanya. Binilisan ni Olivia ang kanyang lakad. Rinig niya ang yabag ng mga sapatos sa semento na sumasabay sa bilis ng kanyang mga hakbang.
Lumingon siya ng bahagya at nakitang isang bulto ng lalaki na nakasuot ng itim na jacket at nakatakip ang mukha ng isang baseball cap. Tuluyang nilamon ng kaba si Olivia. Nagsimula siyang tumakbo. Shit! Bilisan mo, Olivia! Pumasok siya sa isang masikip at medyo madilim na eskinita. Umaasang makakahanap ng shortcut o maliligaw ang sumusunod sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang cellphone sa kanyang bag. Dinayal niya ang numero ni Mia, pero nagring lang ito. Lasing na lasing si Mia kaya imposibleng sagutin niya ito. Tinawagan na lang ni Olivia ang emergency hotline ng pulisya. Emergency dispatch, what is your emergency? Tulong! May sumusunod po sa akin na lalaki! Calm down, ma'am. Saan po ang exact location niyo ngayon? Hindi ko alam. Nasa bandang likod po ko ng kanto, malapit sa parke. Ano pong suot ng suspect? Can you describe his physical features? Nakaitim siya at nakatakip ang muka. Parang awan niyo na. Tulungan niyo na ako. Palapit na siya. Dahil sa sobrang taranta at paglingon sa likuran, hindi napansin ni Olivia ang daan. Bago pa man siya makasagot sa isa pang tanong ng operator, bumangga siya sa isang matigas at malapad na dibdib. Ah! Huwag mo akong saktan! Olivia! Hey. Kalma ka lang. Ako to. Tyler, anong ginagawa mo rito? Hinawakan ni Tyler ang magkabilang balikat niya para alalayan siya. 2 kanto lang mula rito ang architecture firm namin. Pauwi na sana ako galing sa overtime. Tapos nakita kitang tumatakbo at parang may tinatakasan ka. Kaya sinundan kita. Ano bang nangyayari? Nasa panganib ka ba? Sumilip si Olivia sa madilim na eskinita na pinanggalingan niya. Wala ng tao roon. Marahil ay umurong ang stalker nang makitang may kasama ng dalaga. Olivia, umalis na muna tayo dito. Inakay ni Tyler ang nanginginig na si Olivia papunta sa isang maliit na parke na may ilaw at maraming dumadaang sasakyan. Pinaupo niya ito sa isang bench. Inabot ni Tyler ang isang bote ng tubig na galing sa bag niya. Uminom ka muna ng tubig. Huminga ka ng malalim dahil nanginginig ka pa. May iba ka bang kailangan? Gusto mo bang samahan kita sa mga pulis? Huwag na, Tyler. Nag-report na ako nung nakaraang araw pero parang wala naman silang ginagawa. Kanina ganun din. Nanginginig na tinanggap ni Olivia ang tubig. Matapos uminom at medyo kumalma, hindi na niya napigilang umiyak. Ilang araw ko na itong nararamdaman, Tyler. Pakiramdam ko may palaging nakatingin sa akin. Kahit nasa loob ako ng sarili kong bahay, pakiramdam ko hindi ako ligtas. Natatakot ako. Ilang araw na itong nangyayari? Simula nung magkita tayo sa park. So halos 1 linggo na rin. Teka, si Max! Naiwan ko si Max na mag-isa sa apartment! Akmang tatakbo si Olivia pero mabilis na nahawakan ni Tyler ang braso niya. Delikado, Olivia. Hindi mo alam kung nandun pa sa paligid yung sumusunod sa'yo. Pero paano kung may gawing masama yun kay Max? Baka makahanap siya ng paraan para pumasok. Kalma, Olivia. Kukunin natin si Max. Sasamahan kita. Walang pag-aalinlangang sumunod si Tyler kay Olivia. Pagdating nila sa tapat ng apartment unit ni Olivia, rinig na rinig agad nila ang malakas at walang tigil na pagtahol ni Max mula sa loob. Pagkabukas ni Olivia ng pinto, sinalubong siya ni Max. Ang aso ay mukhang balisa, tumatahol at kinakalmot ang pinto. Halatang may naramdamang hindi maganda ang aso habang wala siya. Hindi na safe rito, Olivia. Alam ng stalker mo kung saan ka nakatira. Alam din niyang mag-isa ka lang dito kasama ng aso mo. Kailangan mo nang lumipat ng bahay. Napahawak si Olivia sa kanyang noo at napaupo sa sofa. Bumuntong hininga ang dalaga. Pagod na nga siya sa buong araw na pagtatrabaho, labis na stress pa ang kailangan niyang harapin ngayon. Hindi pwede, Tyler. Kaka-absent ko lang ng 2 linggo sa trabaho dahil sa nangyari sa kasal ko. Naghahabol ako ng mga deadlines para hindi ako matanggal. Wala pa akong budget ngayon para magbayad ng mga advance deposit sa bagong lilipatan. Nakita ni Tyler ang pagod at desperasyon sa mukha ni Olivia. Sandali itong nag-isip. Sa kondo ko na muna kayo tumuloy. Ha?
Tyler, nakakahiya. Baka nakakaabala na ako. Malaki yung lugar. May bakante akong kwarto. May 3 security guards sa lobby na 24/7 ang duty. Kailangan pa ng access card bago makagamit ng elevator. Wala makakapasok doon nang walang paintulot. Mas safe kayo ron. Nakita ni Tyler ang pag-aalinlangan ni Olivia. Naintindihan niya naman na hindi pa siya lubos na kilala ng dalaga kaya ito nag-aalinlangan. Kung nailang ka dahil nandun ako, walang problema. Sa hotel na lang muna ako matutulog ngayong gabi. Gamitin mo yung kondo ko ngayon hanggang sa makapag-isip ka kung anong plano mo bukas. Ang mahalaga ngayon, ligtas kayo ni Max. Bukas, kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kitang maghanap ng malilipatan. Napalunok si Olivia. Wala siyang ibang choice. Ayaw niyang ipagsapalaran ang buhay niya at ang alaga niya sa apartment na tinutuluyan nila. Sige, kukuha lang ako ng ilang gamit. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa kondo ni Tyler. Pagbukas pa lang ng pinto, nalaglag ang panga ni Olivia. Napakalawak ng lugar. May mataas na kisame, floor-to-ceiling windows na nagpapakita ng city lights at minimalist na modern design. Sinalubong sila ni Loki, ang husky ni Tyler at masayang nakipag-amuyan kay Max. Dito ang kwarto mo. Turo ni Tyler sa isang malaking silid na may sariling banyo. May mga malinis na tuwalya dyan. Feel free to use anything. Pagkatapos mag-tour, kinuha ni Tyler ang kanyang susi ng sasakyan at isang maliit na bag. Sige, alis na ako. Ilock mo ang pinto at huwag kang magbubukas kahit kanino. Text mo ako kung may kailangan ka. Okay lang ba na iwan ko muna sa inyo si Loki? Teka, Tyler. Dito ka na lang. Sure ka? Baka naiilang ka dahil lalaki ako. At halos bago pa lang tayo magkakilala. Naintindihan ko naman kaya huwag ka mag-alala. Tyler, ang laki ng tinulong mo sa akin ngayong gabi. Nakakaya kong palalayasin pa kita sa sariling kondo mo. Ang laki-laki ng kondo mo. At isa pa, mas panatag ang loob ko kung may kasama kami nila Max at Loki dito. Dahan-dahang nawala ang pag-aalala sa mukha ni Tyler. Ibinaba niya ang susi sa lamesa at isinara ang pinto. Okay, hindi na ako aalis. Pero bagong lahat, kailangan muna nating maghapunan. Naglakad si Tyler papunta sa malawak at open concept na kusina. Inilapag niya ang bag niya, naghugas ng kamay at sinimulang itupi pa itaas ang manggas ng kanyang polo shirt. Kailangan mo ba ng tulong? Ano bang lulutuin mo? Maupo ka lang dyan sa sala at mag-relax. Ako na bahala dito. Naupo si Olivia sa malambot na sofa. Pinanood niya ang 2 aso na masayang naghaharutan sa ibabaw ng rug. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maiwasang sulyapan ang malapad na likod ni Tyler habang naghihiwa ito ng mga sangkap sa kusina. May allergies ka ba, Olivia? Or mga particular na pagkain na ayaw mong kainin? Wala naman. Tipid na ngumiti si Tyler saka nagpatuloy. Sa gitna ng kaba at gulo ng buhay niya ngayon, hindi inaasahan ni Olivia na sa loob ng bahay ng lalaking nanira ng kasal niya, doon siya makakaramdam ng matinding kapayapaan at kaligtasan. Maagang nagising si Olivia kinabukasan dahil sa pagod at stress mula sa mga nakaraang araw. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng mahimbing na tulog. Walang kaba, walang takot. Paglabas niya ng kwarto, napansin niyang tahimik pa ang buong kondo. Wala pa si Tyler sa sala at sa kusina. Tulog pa ba siya? O baka naman maagang umalis? Habang naglalakad-lakad, hindi pa rin maiwasan ni Olivia na mamangha sa laki ng lugar. Bawat sulok ay mukhang pinag-isipan ng disenyo. Ngunit habang binabaybay niya ang pasilyo papunta sa kusina, may isang pintuan sa dulo na bahagyang nakaawang. Dala ng kuryosidad, dahan-dahang naglakad si Olivia papalapit. Pagsilip niya sa siwang ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito guest room o opisina. Isa itong nursery. Ang kwarto ay pininturahan ng mapayapang kulay pastel. May isang maliit at magandang crib na gawa sa kahoy sa gitna. Mga stuffed toys na nakasalansan sa gilid. At maliliit na damit ng sanggol na nakatupi sa ibabaw ng drawer. May anak si Tyler? Takang tanong ni Olivia sa kanyang sarili. Anong ginagawa mo rito?
Muntik nang mapatalon si Olivia sa gulat. Mabilis siyang lumingon at nakita si Tyler na nakatayo sa hamba ng pinto. Wala nang maaliwalas itong mukha kagabi. Ang mga mata nito ngayon ay madilim. Ang pangay umigting at ang boses nito ay sobrang lamig. Tyler, nakabukas kasi yung pinto kaya… Lumabas ka. Sorry, hindi ko sinasadyang manghimasok. Sabi ko lumabas ka. Huwag kang pumapasok sa mga kwarto nang walang paalam. Lalo na sa kwarto na to. Napalunok si Olivia. Pakiramdam niya ay napahiya siya ng husto. Sorry. Pagdaan niya, malakas na isinara ni Tyler ang pinto. Hindi na sila nag-usap pagkatapos ng pangyayaring yon. 10:00 na ng umaga pero lutang pa rin si Olivia. Nakaupo siya sa kanyang work desk. Nakatitig sa monitor ng kanyang computer. Ngunit ang utak niya ay naglalaro pa rin sa naging reaksyon ni Tyler kanina. Bakit siya sobrang nagalit? Anak niya ba yun? Iniwan ba siya ng asawa niya? Ang daming tanong na bumabagabag kay Olivia kaya hindi siya makapag-focus sa ginagawa. Uy, tulala ka na naman dyan. Mia, ikaw pala. Ano, okay ka lang ba talaga? Okay na ako, Mia. Mabuti na lang nakita ko si Tyler kagabi. Kaso, mukhang kailangan ko na talagang umalis dun. May good news ako. May nahanap na akong apartment na pwede natang tingnan mamaya pagkatapos ng lunch break. Medyo malapit lang din dito sa opisina. Ayos ba? Kumurap si Olivia. Pilit na ibinabalik ang sarili sa realidad. Tama. Kailangan niya ng bumuko dahil paniguradong ayaw na siyang makita ulit ni Tyler dahil sa nangyari. Sige, salamat Mia. Tingnan natin mamaya. Pagsapit ng lunch break, naglakad si Olivia palabas ng building para maghanap ng makakainan habang hinihintay si Mia na lumabas kasamang nobyo nito. Ngunit paglabas niya ng glass doors, nahagip agad ng mata niya ang isang pamilyar na bulto. Teka, anong ginagawa ni Tyler dito? Nakatayo si Tyler sa gilid ng kalsada, nakasandal sa kotse nito. Nakayuko ito habang humihit-hit ng sigarilyo. Nang iangat ni Tyler ang paningin niya at makita si Olivia, mabilis nitong itinapon ng sigarilyo sa sahig at tinapakan nito. Agad itong lumapit sa dalaga. Ang galit na mukha nito kaninang umaga ay napalitan ng matinding pagsisisi. Tyler, may problema ba? Wala naman. Umiwas ng tingin ng binata, kaya naman si Olivia na ang unang nagsalita. Pasensya na sa nangyari kaninang umaga. No, wala yun. Nag-overreact lang ako. And about that, gusto ko rin humingi ng tawad. Can I treat you for lunch? Dahil sa sinseridad sa boses nito, hindi nakatanggi si Olivia. Pumasok sila sa isang tahimik na restaurant malapit sa opisina. Sa unang 5 minuto, walang nagsasalita sa kanila. Pareho lang nilang nilalarong pagkain nila. Balot ng awkwardness ang paligid. Huminga ng malalim si Tyler at ibinaba ang tinidor niya. I'm sorry. Wala akong karapatang sigawan ka kaninang umaga. Nagulat lang ako. Hindi kasi ako sanay na may ibang taong pumapasok sa kwartong yon. Hindi Tyler, akong mali. Nakituloy na nga lang ako nang himasok pa ako sa personal na espasyo mo. Sorry din. Pumikit ng mariin si Tyler. Tila may malaking tinik sa lalamunan na pilit nitong nilulunok. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, makikita ang labis na kalungkutan. Para yun sa anak ko. Kwarto yun ang magiging anak ko sana. Sana? Bakit? Anong nangyari? My girlfriend was pregnant. Malapit na nga sana ang kasal namin at aantayin lang namin na mga anak siya. Dahil gusto niya ang perpektong itsura ng katawan niya para sa kasal namin. Masayang-masaya ako nun. Nagpagawa agad ako ng nursery. Binili ko lahat ng kailangan. Pero isang araw, nalaman ko na lang na matagal nang wala yung pinagbubuntis niya. Nakunan siya? Pina-abort niya nang hindi sinasabi sa akin. Tinago niya nung una hanggang sa napansin ko nang hindi na lumalaki yung tiyan niya. Ang paliwanag niya, hindi raw siya handa. Gusto niya raw i-enjoy pa yung kabataan niya at ayaw niyang masirang katawan niya. Ilang buwan nang lumipas simula nang maghiwalay kami pero
masakit pa rin ang lahat para sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Naramdaman niya ang matinding kirot sa dibdib para sa lalaking nasa harap niya. Isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa magiging anak. Ngunit ninakawan ng karapatang maging ama nang hindi man lang nito nalalaman. Tyler, my God, I'm so sorry. Tiningnan ni Tyler ang kamay ni Olivia na nakapatong sa kamay niya. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi niya. It's okay. Matagal ko na siyang hiniwalayan. Tama lang siguro na mag-move forward na ako. Huwag nang magmukmok sa nakaraan. Pero sa ngayon, wala pa akong lakas ng loob na ligpitin ang kwartong yun. Hindi ko pa kaya. Naintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako lalapit doon. Para may ibang usapan at mawala ang lungkot, binanggit ni Olivia ang plano nila ni Mia. Nga pala, mamaya pagkatapos ng lunch, may titingnan kaming apartment ng best friend ko. Sana okay yung lugar para makalipat na rin ako bukas at hindi na ako makaabala sa'yo. Kumunot ang noo ni Tyler. Unti-unting nawala ang lungkot sa mukha nito at napalitan ng seryosong pag-aalala. Apartment? Saan? Diyan lang sa kabilang kanto. Olivia, may aso ka. Malaki si Max. Karamihan sa mga apartment dito hindi tumatanggap ng malalaking aso. Tsaka sigurado ka bang safe yung lugar na yon? Baka mamaya masundan ka rin naman ng stalker mo ron dahil madali lang pasukin. Wala naman ako ibang choice, Tyler. Kailangan ko rin namang umalis. Tinitigan siya ni Tyler ng matagal. Pagkatapos huminga ito ng malalim bago magsalita. Doon ka na lang sa kondo ko. Tyler, hindi pwede. Rentahan mo yung guest room. May bakante akong kwarto. Safe yung building dahil may strict security guards kami at CCTV. Hindi mag-aaway sina Max at Loki dahil nakita naman natin kagabi na magkasundo sila. Tsaka nag-iisa lang din ako ron. Mas gugustuhin ko pang pagkakitaan yung bakanteng kwarto kaysa naman amagin lang. Nagdalawang isip si Olivia. Naisip niya ang kaligtasan niya. Naisip niya si Max. At sa totoo lang, naisip niya rin ang lalaking nasa harap niya. Pakiramdam niya, mas ligtas siya kay Tyler sa ngayon. Magbabayad ako ng rent at kuryente at tutulong din ako sa gawaing bahay. Okay, I guess it's a deal. Inabot ni Tyler ang kanyang kamay at nakipagkamay naman si Olivia. Simula sa araw na yon, opisyal nang naging mag-roommate ang dalawang taong nagtatago mula sa kanika nilang mga multo ng nakaraan. Lumipas ang isang buwan at magkasama sina Olivia at Tyler sa iisang bubong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang naging desisyon ni Olivia na makitira sa lalaking sumira ng kasal niya ay ang pinakatamang desisyon na ginawa niya. Naging payapa at magaan ang takbo ng buhay nila. Sa umaga, sabay silang nagkakape bago pumasok sa trabaho. Sa gabi, salitan sila sa pagluluto ng hapunan. Pati ang mga aso nilang sina Max at Loki ay naging matalik na magkaibigan. Higit sa lahat, nakakatulog ng mahimbing si Olivia gabi-gabi. Alam mo, Olivia, minsan nagugulat na lang din ako kapag masyado kong nagiging lutang. Isang hapon ng Sabado, napagdesisyonan nilang ipasyal sina Max at Loki sa parke malapit sa isang commercial area. Napakaganda ng panahon, maaliwalas ang langit at malamig ang hangin. Hawak ni Olivia ang leash ni Max habang hawak naman ni Tyler si Loki. Nagtatawanan silang dalawa habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Seryoso? Sinunog mo yung cookies dahil lang nanonood ka ng tutorial kung paano gumawa ng doghouse? Kasi naman, ang ganda ng design ng doghouse sa video. Nawala sa isip ko yung oven. Pag amoy ko, amoy uling na yung kusina. Mabuti na lang hindi nag-alarm yung smoke detector sa kondo. Kung hindi, paniguradong palalayasin tayo ng admin. Lalong lumakas ang tawa ni Olivia. Architect ka pa naman. Ang galing mong mag-drawing ng mga building pero sa pag-bake ng cookies, zero ka. Hindi na naipagpatuloy ni Olivia ang sasabihin niya. Bigla kasing tumigil sa paglalakad si Tyler. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Ang mga mata nito ay nakapako sa iisang direksyon at ang hawak nito sa leash ni Loki ay sobrang higpit. Tyler, okay ka lang? Sinundan ni Olivia ang paningin ng binata.
Tumitingin si Tyler sa tapat ng isang malaking grocery store sa kabilang kalsada. Sa labas ng pinto ng grocery, may isang babaeng nakatayo. Maganda ito, maputi at may mahabang straight na buhok. Nanlaki ang mga mata ni Olivia nang maalala niya kung saan niya ito nakita. Yon ang ex-fiancé ni Tyler. Ang babaeng nang iwan at nagpalaglag ng anak nila. Oh my God! Yung ex mo? Taga rito lang din siya? Napatigil silang pareho nang makitang hindi nag-iisa ang babae. May kasama itong isang lalaki na may bitbit na 2 malaking paper bag ng groceries. At ang mas nakakagulat, nakaumbok ang tiyan ng babae. Nakasuot ito ng isang maternity dress. Habang nagtatawanan sila ng kasamang lalaki, maingat at malambing na hinaplos ng lalaki ang tiyan nitong halata na ang umbok bago hinalikan ng babae sa noo. Buntis ito. Tyler, umalis na lang tayo rito. Parang pinipiga ang puso ni Olivia para sa binata. 6 na buwan. 6 na buwan pa lang ang nakakalipas simula nang maghiwalay sila. 6 na buwan simula nang ipalaglag ng babaeng yon ang anak nila ni Tyler dahil ang dahilan nito ay hindi pa siya handa at ayaw pa niyang magkaanak. Ngunit ngayon, makalipas lamang ang kalahating taon, nakatayo ang babaeng yon sa kabilang kalsada habang masayang bumubuo ng pamilya kasamang ibang lalaki. Tyler, huwag mo na silang tingnan. Nanginginig ang panga ni Tyler. Ang mga mata nito ay namula habang nagbabadya ang mga luhang pilit itong pinipigilan. Ang dibdib nito ay mabilis na tumataas baba dahil sa bigat ng paghinga. Gusto sanang hawakan ni Olivia ang braso ni Tyler para pakalmahin ito. Pero bago pa man siya makakilos, mabilis na umiwas ng tingin si Tyler. Umuwi na lang tayo, Olivia. Sumama bigla ang pakiramdam ko. Tinalikuran ni Tyler ang grocery store at nagsimulang maglakad pabalik sa direksyon ng kondo nila. Ang mga hakbang nito ay mabibigat, mabilis at pilit na itinatago ang katotohanang pakiramdam nito ay gumuho muli ang mundo niya. Hindi na nagtanong si Olivia. Tahimik at puno ng pag-unawa. Hinila niya ang leash ni Max at maingat na sumunod sa nagluluksa at nasaktang si Tyler. 3 araw nang parang may patay sa loob ng kondo. Simula nang makita nila ang ex-fiancé ni Tyler sa labas ng grocery, ikinulong ng binatang sarili sa kanyang kwarto. Kahit pinapayagan nitong pumasok si Olivia para magdala ng pagkain, ni isang salita ay walang namumutawi sa mga labi nito. Pagsapit ng gabi, mas lalong bumibigat ang atmosfera. Habang nakahiga si Olivia sa kanyang kama, rinig na rinig niya ang mahihina at garalgal na iyak mula sa kabilang kwarto. Sa loob ng nursery kung saan naroon ang mga gamit na magiging anak sana ni Tyler. Max, Loki, puntahan niyo si Tyler. Malungkot na saad ni Olivia sa 2 asong, tila nag-aalala rin sa binata. Gustuhin man ni Olivia na pag-aanin ang loob ni Tyler. Alam niyang hindi niya lubos na maiintindihan ang sakit nito. Ang lokohin ng karelasyon ay masakit. Pero ang malaman na ang anak na ipinagkait sa'yo ay kaya palang ibigay sa ex mo sa ibang lalaki? Ibang klase ng impyerno yon. Alam kong kaya mong lampasan to, Tyler. Alam kong kaya mo. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, nagdesisyon si Olivia na gumawa ng paraan. Nasa loob siya ng taxi, nakangiti habang maingat na hawak ang isang parisukat na kahon. Isa itong premium chocolate cake mula sa paboritong bake shop ni Tyler na nabanggit nito noon. Umaasa si Olivia na kahit papano, ang tamis nito ay makapagpabawas sa pait na nararamdaman ng binata. Huminto ang taxi ilang metro mula sa entrance ng condo building dahil may nakaharang na delivery truck. Dito na lang po kuya, salamat po. Pagkababa niya ng taxi, mahigpit niyang hinawakan ng kahon ng cake at nagsimulang maglakad. Ngunit hindi pa siya nakakaabot sa maliwanag na lobby. May isang malakas na kamay ang biglang humablot sa braso niya. Ano ba? Bago pa man makasigaw si Olivia, hinila siya ng lalaki papunta sa isang madilim na eskinita sa gilid ng building. Mahigpit ang hawak nito sa kanya. Halos bumao ng mga daliri nito sa kanyang balat.
Nang mabitawan siya ng lalaki, mabilis na umatras si Olivia at inangat ang paningin. Nanlaki ang kanyang mga mata at tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Liam? Anong ginagawa mo? Nakasuot ng itim na jacket at baseball cap ang kanyang ex-fiancé. Magulong itsura nito, madilim ang ilalim ng mga mata at amoy alak. Bakit ka nandito? Nakita ko nung nakaraan, Olivia. Sumakay ka sa kotse ng lalaking yon. Bakit ka nakatira sa building na to? Magkasama ba kayo sa isang unit? Nung lasing na nanira ng kasal natin? Napaatras si Olivia nang mapagtanto kung sinong aninong sumusunod sa kanya pauwi at ang taong nagmamasid sa labas ng dati niyang apartment. Ikaw yung stalker? Ikaw yung sumusunod sa akin? Sinusundan kita kasi hindi mo ako kinakausap. Liv, please. Inayos ko na ang lahat. Wala na kami ng babae. Tayo na lang ulit, please. Pakasalan mo na ako. Nagbabaliw ka na ba? 3 taon mo akong niloko, Liam. 3 taon. Tapos ngayon magtatanong ka kung bakit ako nandito at sino kasama ko? Wala kang pakialam. Wala na tayo. Namula ang mukha ni Liam. Ang pagmamakaawas sa mga mata nito ay biglang napalitan ng poot. Wala akong pakialam. Fiancé mo ako. Pag-aari kita. Siguro kaya ka mabilis na ka-move on kasi may karelasyon na kayo ng lalaking yun bago pa kasal, no? Olivia, umamin ka. Matagal na ba kayo magkakilala? Pakanahan niyo ba yun para maudlot ang kasal natin? Plinanan niyo ba ang lahat para sumama ka na sa lalaking yun? Bastos ka! Huwag mo ko itulad sa'yo. Akmang tatalikod at tatakbo na si Olivia pero mabilis siyang nahablot ni Liam sa balikat. Dahil sa lakas ng paghihila nito, nawala ng balanse si Olivia at nabitawan niya ang kahon ng cake. Bumagsak ang kahon sa semento. Tumilapon ng takip at nakita ni Olivia kung paano nadurog at nagkalat sa lupa ang cake na binili niya para kay Tyler. Nanikip ang dibdib ni Olivia. Para siyang pinagbagsakan ng langit habang nakatitig sa nasirang cake. Ang nag-iisang bagay na naisip niyang magpapangiti kay Tyler, sinira na naman ng lalaking sumira sa buhay niya. Yung cake, nasira na. Cake lang yan. Ako ang kausapin mo, Olivia. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Babawi ako. Ayusin ko ang sarili ko. Ayoko nga, Liam. Ano bang mahirap intindihin doon? Hindi na ako babalik sa isang manlolokong kagaya mo. Itinaas ni Liam ang kanyang kamay at akmang sasampalin ng malakas ang nakayukong si Olivia. Napapikit ng mariin si Olivia at inihanda ang sarili sa sakit. Ngunit walang sampal na dumapo. Sa halip, narinig niya ang isang malakas na tunog ng isang suntok. Napadilat si Olivia at nakita si Liam na tumilapon sa sahig. Duguan ang ilong nito at nawala ng malay dahil sa isang napakalakas na suntok. Nang iangat ni Olivia ang kanyang paningin, nakita niya si Tyler. Nakatayo ito sa harap niya. Hinihingal, nakakuyom ang mga kamao at nanlilisik ang mga mata sa galit. Nakasuot pa ito ng pajama pants at simpleng shirt. Halatang nagmamadaling bumaba nang makita siguro mula sa bintana ng kondo ang nangyayari. Tyler! Mabilis na lumingon si Tyler. Ang galit sa mukha nito ay agad na napalitan ng labis na pag-aalala nang makitang namumutla at naiiyak na si Olivia. Olivia, ayos ka lang? Sinaktan ka ba ng gagong to? Umiling si Olivia, tuluyan ang umiyak. Agad namang kinuha ni Tyler ang kanyang cellphone gamit ang isang kamay habang patuloy na itinatago si Olivia sa kanyang likod. Hello, guards. May lalaking umatake sa kasama ko dito sa labas ng building namin. Kakatulong ko lang sa kanya. Pakipadala agad ang patrol nyo. Mabilis at malamig na utos ni Tyler bago ibinaba ang tawag. Matapos damputin ng mga gwardya si Liam at dalhin sa mga pulis, naupo lamang sina Olivia at Tyler sa isang bench habang parehong nakatulala sa kawalan. Si Tyler ay walang suot na tsinelas, habang si Olivia naman ay hawak pa rin ng kahon ng cake na sira-sira ng laman. Ilang minuto ring binalot ng katahimikan ng dalawa. Tanging ang ugong ng mga dumadaang sasakyan sa kalye at ang malamig na ihip ng hangin ang naririnig nila.
Tiningnan ni Olivia ang yupi-yuping kahon na nasa kanyang kandungan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Wala na yung cake. Binili ko pa naman to para pagaanin ang loob mo. Lumingon si Tyler kay Olivia. Tiningnan niya ang durog na cake. Pagkatapos sa iyang malungkot na mukha ng dalaga, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng binata. Ibinalik naman ni Olivia ang tingin kay Tyler at doon niya lang napansin ang paa nito. Tyler, bakit wala kang suot na tsinelas? Nakatayo kasi ako sa bintana ng kondo kanina. Nagpapahangin, tapos nakita kong may humablot sa'yo sa gilid ng building. Hindi na nagproseso sa utak ko na maghanap ng tsinelas o sapatos. Tumakbo na lang ako papunta sa elevator at dumiretso rito. Natigilan si Olivia. Naisip niya kung gaano kabilis tumakbo ang binata pababa ng building para lang iligtas siya. Na hindi na nito inalintana kung masugatan man ang mga paa nito. Nakaramdam siya ng mainit na haplos sa kanyang puso. Thank you. Salamat. Napatigil sila at parehong napangiti nang sabay silang magsalita. Sumandal si Tyler sa bench at huminga ng malalim. So, kumusta naman ang pakiramdam na nalaman mong yung ex mo pala yung stalker mo? Nakakakilabot. Pero sa totoo lang, mas nakakahiya. Alam mo yun, iniisip ko pa naman na baka may serial killer o sindikato na sumusunod sa akin. Yun pala yung ex ko lang na hindi matanggap na tapos na kami. In fairness, ang tigas ng panga niya. Sumakit yung kamao ko kanina. Sino ba namang hindi sasakit ang kamao eh? Parang binuhos mo yata lahat ng galit mo sa mundo sa suntok na yun. Pati siguro yung multo ng mga ninuno niya, naramdaman yung suntok mo. Tuluyang humalakhak si Tyler. Isang malakas at totoong tawa na ngayon lang ulit narinig ni Olivia simula noong araw na nakita nila ang ex-fiancé nito. Nakitawan na rin si Olivia. Sa gabi kung saan dapat ay umiiyak sila dahil sa takot at nakaraan. Nagawa nilang tumawa ng magkasama. Matapos ang usapan sa bench, nagpasya na silang umakyat pabalik sa kondo. Pagbukas ng pinto, masayang sinalubong sila ni Max at Loki. Agad na naupo si Olivia sa sahig ng sala para makipaglaro sa dalawang aso. Ilang sandali pa, napansin ni Olivia na naglalakad si Tyler sa pasilyo. Tumayo siya at sinundan ng tingin ng binata. Nakita niyang lumabas si Tyler mula sa nursery room habang bitbit ang isang malaking karton na puno ng mga stuffed toys at mga dekorasyon. Tyler, anong ginagawa mo? Pinipilit mo ba yung sarili mo? Okay lang kahit wag mo munang galawin yan. Kung hindi ka pa handa. Huwag kang magalala, Olivia. Okay na ako. Narealize ko na ang daming oras na sinayang ko sa pagtingin sa nakaraan. Wala namang magbabago kahit ilang araw akong magkulong at umiyak dito sa kondo ko. Hinawakan ni Tyler ang gilid ng kahon. Kitang-kita sa mga mata nito ang lungkot. Ngunit naroon din ang determinasyong bumangon. Kailangan ko nang mag-move on. Kailangan kong tanggapin na tapos na yun. Dahil may mga tao at bagay sa kasalukuyan na mas kailangan ng atensyon ko. Tumingin si Tyler ng diretso sa mga mata ni Olivia. Isang tingin na may malalim na ibig sabihin. Naintindihan yon ni Olivia. Napangiti siya. Ramdam ang paggaan ng kanyang sariling dibdib. Tama si Tyler. Kung patuloy silang magpapatali sa sakit na iniwan ng mga taong nanakit sa kanila, hindi sila makakausad. Dapat na rin niyang kalimutan ng tuluyan si Liam. Kung ganon, kailangan mo ng tulong. Hindi mo matatapos na mag-isa ang pagliligpit ng kwartong to ngayong gabi. Sigurado ka? Baka mapagod ka. Wala nang bawian, architect. Life must go on. Tsaka baka mamaya tamarin ka pa at paglaruan nila Max at Loki yung mga naiwang gamit. Pumasok na rin si Olivia sa loob at tumulong sa pag-aayos. Sa gitna ng pagliligpit, ng pagpasa ng mga kahon at ng mga mahihinang tawanan, pareho nilang napagtantong isang napakagandang katotohanan. Hindi man naging maganda ang kanilang mga nakaraan, ang kasalukuyan naman nila ay unti-unting napupuno ng pag-asa. At sa bawat araw na lumilipas,
Alam nilang may isang napaka-espesyal na espasyong nabubuksan sa kanilang mga puso para sa isa't isa. Lumipas ang 2 buwan na tila isang mabilis at payapang panaginip. Sa loob ng panahong yon, tuluyan nang naghilom ang mga sugat ni na Olivia at Tyler. Wala nang nagtatago sa madilim na kwarto. Wala nang umiiyak sa gitna ng gabi. Ang dating tahimik na kondo ay napuno ng tawanan, kulitan ng mga aso at mga bagong alaala na unti-unting pumalit sa pait ng kanilang nakaraan. Pareho silang lumago, nakahanap ng kapayapaan sa kanilang mga sarili at higit sa lahat sa presensya ng isa't isa. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, dear Max. Pumalakpak si Olivia habang nakangiting kumakanta. Sa harap nila ay isang maliit na dog-friendly cake na gawa sa peanut butter at saging. Nakaupo si Max ng maayos, nakasuot ng maliit na party hat, habang katabi nito si Loki na naglalaway na rin sa cake. Nakatayo si Tyler sa tabi ni Olivia. Hawak ang cake at nakangiti ng malapad habang nakikisabay sa pagkanta. Sige na Max, our birthday boy. Blow the candle! Sa halip na humipan, inilapit ni Max ang uso nito at dinilaan ang ibabaw ng cake na naging dahilan para mamatay ang maliit na kandila. Sabay na humalakhak sina Olivia at Tyler. Ibinaba ni Tyler ang cake sa sahig para tuluyan na itong paghatian ng 2 aso. Habang masayang pinapanood ni Olivia ang mga alaga nila, biglang tumunog ang cellphone niya sa ibabaw ng lamesa. Teka, ito na yata yung update sa nakwento ko sa'yo nun. Yung evaluation para sa promotion nyo. Sigurado kung ikaw mapipili. Ano ka ba Tyler? Huwag mo nga akong paasahin. Sige, pustahan tayo. Tingnan natin. Kinuha ni Olivia ang kanyang cellphone at binuksan ng email. Nang mabasa niya ang unang linya, nanlaki ang kanyang mga mata. Napatakip siya ng bibig at napasinghap ng malakas. Bakit? Anong nangyari? May masama bang balita? Tyler, hindi ko nakuha yung team lead position. Teka, bakit daw? May explanation ba silang binigay? Qualified ka naman at ilang linggo mo ring pinaghirapan yun. Pero kung hindi mo nakuha, don't worry. Paniguradong may mas magandang opportunity nakaabang sa'yo. Tyler, hindi ko nakuha yung team lead position. Kasi, branch manager yung binigay nilang posisyon sa akin. Napaawang ang bibig ni Tyler. Si Olivia naman ay halos maluha sa tuwa nang malamang mas mataas pa sa inaasahan niyang ibinigay na posisyon sa kanya. Yes! Sabi ko na nga ba eh. Sa sobrang tuwa at excitement, hindi na nakapag-isip si Tyler. Bigla nitong hinawakan si Olivia sa bewang, inangat sa ere ng walang kahirap-hirap at masayang inikot-ikot sa gitna ng sala. Tyler, nakakahilo! Tumatawang tili ni Olivia habang nakakapit sa malalapad na balikat ng binata. Nang ibaba ni Tyler si Olivia, hindi agad nito nabitawan ang bewang ng dalaga. At dahil sa pagkahilo, napahawak si Olivia sa dibdib ng binata para magbalanse. Natigil ang pagtawa nila. Biglang bumalot ang matinding katahimikan sa paligid. Masyado silang magkalapit. Ramdam ni Olivia ang init ng malalaking palad ni Tyler sa kanyang bewang at ramdam naman ni Tyler ang mabilis na pagtibok ng puso ni Olivia sa ilalim ng kanyang mga kamay. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ang saya kanina ay biglang napalitan ng isang mainit at nakakapasong tensyon. Sorry. Sobrang saya ko lang para sa'yo. Na-carried away ako. Okay lang. Sige, magbibihis lang muna ako sa kwarto. Medyo pinagpawisan ako eh. Sige, iwan na kita. Mabilis na tinalikuran ni Olivia ang binata at halos patakbong pumasok sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto habang nakahawak sa dibdib niyang halos sumabog na sa sobrang lakas ng kabog. 2:00 na ng madaling araw, ngunit dilat na dilat pa rin si Olivia. Hindi siya makatulog. Pabalik-balik siya ng ikot sa kama.
Pero tuwing pipikit siya, ang naaalala niya ay ang pakiramdam ng mga kamay ni Tyler sa bewang niya, ang amoy ng pabango nito at ang seryosong titig nito. Nakakainis. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi naman ako bobong tao pero bakit nagkakaganito ako? Bumangon si Olivia at nagpa siyang lumabas sa veranda ng kondo para magpahangin. Malamig ang simoy ng hangin sa labas at kitang-kita mula roon ang tahimik na mga ilaw ng syudad. In love na siya kay Tyler. Nahulog na siya sa lalaking nagligtas sa kanya mula sa isang sirang kasal. Tumulong sa kanya noong wala siyang mapuntahan at umunawa sa kanya. Pero natatakot siya. Paano kung masira ang pagkakaibigan nila? Paano kung hindi pa handang magmahal ulit si Tyler? Paano kung hanggang kaibigan lang ang tingin niya sa akin? Kung aamin ako, paano kung masira lang yung magandang bond namin? Ay, ano nang gagawin ko ngayon? Ano ba talaga dapat? Habang malalim ang iniisip niya, nakarinig siya ng pagbukas ng sliding door. Lumingon si Olivia at laking gulat nang makita si Tyler. Hindi ka pa pala tulog. Hindi pa ako dinadalaw ng antok eh. Ikaw? Olivia, tungkol kanina. Gusto ko ulit humingi ng tawad. Baka nailang ka sa ginawa ko. Ayokong isipin mo na sinasamantala ko yung pagtira mo rito. Tyler, wala yun. Huwag mo nang isipin. Pero hindi na ako magsisinungaling. Sa totoo lang, Olivia, matagal ko nang gustong gawin yun. Matagal ko nang gustong lumapit sa'yo ng higit pa sa pagiging magkaibigan. Anong sabi mo? Huwag mo sanang masamain. Wala akong masamang ibig sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, higit na sa kaibigan ang tingin ko sa'yo ngayon. Nagtagpo tayo sa panahong parehong magulong buhay natin. But strangely, I found peace with you. At hindi ko na alam kung kakayanin ko ba kung sakaling balang araw magdesisyon ka na umalis na rito sa kondo ko. Hinawakan ni Tyler ang kamay ni Olivia. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Mahal na kita, Olivia. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa. Basta nagising na lang ako isang araw na ikaw na yung gusto kong makita. Unang-una sa umaga at huling-huli sa gabi. Unti-unting nanlabong paningin ni Olivia dahil sa mga luhang nag-uunahang tumulo mula sa kanya. Hinawakan ni Olivia ang pisngi ng binata at pinasadahan ng hinlalaki ang linya ng panga nito. Takot na takot ako kanina na baka ako lang nakakaramdam nito. Kasi Tyler, mahal din kita. At tingin ko, matagal na. Nang marinig yon ni Tyler, tila nawala ang lahat ng bigat sa mundo niya. Ipinulupot niya ang kanyang matitupunong braso sa bewang ni Olivia at hinila ito papalapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, idinikit ni Tyler ang kanyang mga labi sa mga labi ni Olivia. Sumagot si Olivia sa halik. Ipinulupot ang kanyang mga braso sa batok ng binata. Isang halik na nagsimula sa pagiging marahan, ngunit unti-unting naging mapusok, nag-aangkin, at puno ng matinding pananabik. Ibinuhos nila sa halik na yon ang lahat ng sakit ng kanilang nakaraan at ang tamis ng kanilang bagong simula. Sa ilalim ng mga bituin at sa lamig ng gabi, pinatunayan nilang dalawa na minsan ang pagkasira ng isang pangarap ay daan lamang upang mabuo ang mas perpektong tadhana. Sa mga sumunod na taon, sabay nilang inabot ang kanika nilang mga pangarap ng walang iniiwanan. Naging matagumpay si Olivia bilang branch manager, habang si Tyler naman ay nakapagpatayo ng sarili nitong architectural firm. Nang makaipon, nagdesisyon silang ibenta ang kondo at lumipat sa isang malaking bahay na mismong si Tyler ang nagdisenyo. Ngayon, makalipas ang 3 taon, nakatayo muli si Olivia sa harap ng altar, sa isang glass pavilion kung saan talaga niya tunay na pinangarap maikasal. Nakangiti si Tyler
Nangingilid ang mga luha habang pinapanood si Olivia na maglakad papalapit sa kanya. Hindi pa nagsisimula, naiiyak ka na. Saad ni Olivia nang makarating ito sa harapan niya. Hindi ka ba naiiyak? Naiiyak pero ayaw ko munang masirang makeup ko kaya tinitiis ko. Nagtawanan ng dalawa. Nang dumating ang oras para sa kanilang vows, huminga ng malalim si Tyler. Hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang kamay ni Olivia. Olivia, ang pinaka nakakahiyang ginawa ko noon ay ang magpakalasing at manira ng kasal ng ibang tao. Nung una, hiyang-hiya ako sa ginawa ko. Pero ngayon, para sa akin, iyon ang pinakatamang desisyong nagawa ko sa buong buhay ko. Bago kita makilala, wasak na wasak ako, Olivia. Pakiramdam ko wala na akong kwenta. Naubos yung pangarap kong bumuo ng pamilya. Pero dumating ka. Binigyan mo ako ng rason para ayusin ulit ang sarili ko. Naging tahanan kita noong mga panahong gusto ko lang magtago. Kaya ay pinapangako ko sa'yo. Hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataong binigay sa akin ng tadhana. Ako magiging pinakamatibay na pader mo. Ang pinakaligtas na kanlungan mo. I will build our dreams with you, hand in hand, for the rest of our lives. I love you so much. Tuluyang napaiyak si Olivia. Hinigpitan niyang hawak sa mga kamay ni Tyler at humugot ng malalim na hininga para sa kanyang sariling panata. Tyler, nakatayo na ako sa altar na tulad nito noon. Anda ako ng italing sarili ko sa isang malaking kasinungalingan. Tapos bigla kang dumating. Inis na inis ako sa iyo noon. Pero hindi ko alam. Ikaw pala yung bubuo ng buong buhay ko. Nang mawalan ako ng tiwala sa pag-ibig at sa mga tao, ipinakita mo sa akin kung paanong tamang pag-aalaga. Ipinagtanggol mo ako nung takot na takot ako. Binigyan mo kami ni Max ng ligtas na uuwian. You are my unexpected plot twist, Tyler. Ang pinakamagandang pagkakamali na nangyari sa buhay ko. Ipinapangako kong araw-araw kitang pipiliin. Sa hirap man na sa ginhawa. Hanggang sa pumuti ang buhok natin. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong pavilion nang marinig nila ang mga salitang, I now pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi na nag-aksaya ng oras si Tyler. Hinapit niya ang bewang ni Olivia. Inilapit ito sa kanya at binigyan ng isang matamis, malalim at nangangakong halik. I love you. Finally, matatawag na kitang misis ko. Wala nang atrasan to. Nakangiting saad ni Tyler habang magkadikit ang kanilang mga noo. I love you too, mister ko. At wala naman talaga akong balak na umatras. Akong magiging asawa mo. At hindi kita lulubayan kahit pa magsawa ka sa akin balang araw. Hindi mangyayari yun. Nagtawanan na lamang ang bagong kasal. At doon, sa harapan ng Diyos at ng mga taong naging parte ng malaking plot twist ng kanilang buhay, nagsimula ang isang totoong walang hanggan para kina Olivia at Tyler. Hindi lahat ng nasirang plano ay isang trahedya. Minsan, ito ay paraan ng tadhana upang iligtas ka sa isang malaking pagkakamali. Ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap ng kailangan mo ng bumitaw sa nakaraan. Higit sa lahat, ang tamang tao ay hindi yung walang bahid ng kapintasan, kundi yung taong pipiliing maging kanlungan at kakampi mo sa gitna ng iyong mga pinakamatinding takot.